At nandyan ho yung pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa 2028 elections. At yun nga, sabi ho niya ay siya ho ay tatakbo bilang Pangulo sa darating na 2028 election. Pagkatapos ho ng pag-anunsyo ho niya, kinahaponan ay may nag-file naman ho ng pang-apat na impeachment complaint ho laban sa kanya. So ayan ho, titiyan ho natin ano yung mga mangyayari dito sa apat na impeachment complaints na nakahain na ho sa Kongreso, no? At kung ano yung sasapitin dun din nitong kapalaran. At yun ho ang titingnan natin kasi nga ho nag-anunsyo na ho siya ng pagtakbo niya sa pagkapangulo sa 2028 at mixed reactions ho ito nangyayari galing sa publiko. Meron ho syempre natutuwa, meron din naman ho naiinis, nagagalit. At ayan ho, syempre ang sinasabi ho niya ay inaalay ho niya yung kanyang sarili para sa bayan. Ang sinasabi naman ng mga kritiko niya ay ito ay para ho takutin yung mga congressman at senador na boboto doon sa impeachment. So ayan ho, tingnan ho natin yung mangyayari dito sa kanyang impeachment trial, impeachment. At syempre ho yung sa kalaunan ho niyang pagtakbo ho sa pagkapangulo sa 2028. Kaya ho ang ating tanong sa bayan ngayong Sabado, February 21, 2026. Ano ang reaksyon mo sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? Ano ang reaksyon mo sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, magbasa lamang ho tayo dun sa inyong mga ibang mga komento dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, February 21, 2026. Ano ang reaksyon mo sa pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? Ayan ho, from cellphone number ending in 5369. Sa dami ng nagkaso kay Sara Duterte, BO lang at walang pagmamahal sa bayan ang boboto sa kanya. Ayan ho, walang boboto sa tao na yan, matatalino na ang mga Pilipino now. Ayan ho. So, tingnan lang naman ho natin kung ano yung mangyayari. Siyempre, ang tagal pa naman ho ng 2028, so meron pa hong halos 2 taon pa bago ho yung election. So marami pa hong maaaring mangyari. Maaari pa rin ho siyang ma-impeach kasi may 4 na impeachment complaints ho, no, na nakahain ho ngayon sa Kamara. So tingnan ho natin yung magiging action dito ng Kongreso. Kung ito ho ba ay tutuloy sa Senado kasi ho yung huling impeachment complaint, syempre naging na-archive ho yan sa Senado. So ayan ho, meron hong tinik sa kanya doon sa kanyang pagtakbo, no. Although makikita ho natin naman talaga sa mga survey ay nauna naman ho talaga si VP Sara Duterte at siya din ho yung unang nag-anunsyo ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. So kaya ayan ho, this week naglabasan din ho yung mga possible na katandem ho niya, tapos yung mga possible na lalaban ho sa kanya. So ayan ho, katulad ho, fina-float na nga rin ho itong si VP Leni Robredo, dating Vice President Leni Robredo, ngayon ay Naga City Mayor. So siya ho ba ay tatakbo ulit sa 2028? Tingnan ho natin yan. Tapos tinitingnan din ho sino yung magiging katandem ni VP Sara sa 2028. Ito ho ba ay si Senator Amy Marcos? Ayan ho, si Senator Robin Padilla. Ayan lamang ho yung mga ibang nasa listahan. Tapos syempre sinasabi din ho ni Senator Risa Ontiveros na handa ho siya na kung sakaling siya ho ang piliin, di ba, ng opposition na maging kandidato ho dito sa 2028 elections, ay handa daw ho siya. So ayan ho, marami na ho nagsisilabasan. Syempre sinimula na ho yan ni VP Sara, ay tingnan ho natin sa mga susunod na linggo o buwan kung sino pa ho yung mga magpapahayag ng kanilang intensyon para tumakbo. Pero syempre pag nagpahayag na ho kayo ng intensyon nyo, ay ayan ho, asahan nyo na ho na talagang sisiraan ho kayo. Kasi ang dami hong kalaban at syempre ang dami hong maging gustong maging pangulo ng ating bansa. Ito, from Ibrahim Al-Safi.
Ito, suki ho natin siya from cellphone number ending in 5387. Good morning, Dan. With respect to Digong Duterte, I believe that the confirmation of charges against him should push through. Even in the absence of the former president, the ICC has proper jurisdiction acquired legally, validly under ICC rules. Anent Sara's early announcement. Well, what do we expect from someone who has been spoiled brat, childish, and absolute psychopath who threatens the first family and indirectly intimidates the people by an early announcement na tatakbo siyang presidente? Paano naging VP yan na walang alam gawin? Mag-abroad, mamasyal, gumastos ng milyones. Dapat ma-impeach totally and completely. Her bruited about presidential bid deserves scant if not nil consideration. From Ibrahim Al-Safi bin U. Ayan, ng Cagayan Valley. Ayan ho, siya ho ang ibabash natin. Okay, joke lamang ho. So ayan ho, galing ho yan from Cagayan Valley. Ayan ho, so nagpapahayag ho siya ng kanyang komento dito sa pagtakbo ni VP Sara Duterte. So ayan ho, totoo naman ho na marami pa hong issue na kailangan sagutin si VP Sara, katulad nga ho dun sa confidential funds. Ayan ho, pero tingnan ho natin yung magiging takbo nga ho dito sa mga susunod na araw, taon at buwan